Nagkasana ng kani-kanilang investigasyon ng Korte Suprema at National Bureau of Investigation o NBI hinggil sa di umano'y notorious na fixer sa hudikatura. Tinagurian siyang Ma'am Arlene na maikukumpara umano kay Janet Lim Napoles. Kasunod nito, posible rin daw isailalim sa lifestyle check ang mga miyembro ng hudikatura. May report si Lia Manyalak del Castillo. Sa column ni Jarius Bondok sa Philippine Star noong October 7, mayroon daw katumbas na Janet Lim Napoles ang hudikatura, isang binansagan niyang Ma'am Arlene. Kilala umano ito sa korte bilang fixer daw ng mga kaso. Maimpluwensya raw si Ma'am Arlene sa mga mahistrado at hukom. May mga counterpart din daw siya sa ibang lungsod. Bukod sa korte, aabot daw ang mga koneksyon niya sa Justice Department at sa Office of the Ombudsman. Mahilig din daw siyang magpa-party at siya pa raw ang pinupuntahan ng mga mahistrado kung may kailangan silang bigyan ng mamahaling regalo. Ang Korte Suprema agad na nag-imbestiga. Sisiyasatin na rin ito ng National Bureau of Investigation kasunod ang pagtanggap ni Chief Justice Maria Lourdes Sereno sa alok ni Justice Secretary Laila De Lima na mag-imbestiga ukol sa impluwensya umano ng tinatawag na Ma'am Arlene. The Chief Justice still wants the NBI to do the investigation. Wala naman atang mga investigador ang judiciary, no, but they can always investigate those things, and in fact ongoing daw DOJ and NBI would be willing to assist in that investigation. May lead na raw sila De Lima tungkol sa isang Ma'am Arlene pero hindi na siya nagdetalye tungkol dito. There is a particular name na nakarating rin sa akin. Isa lang ba yan, dalawa ba yan, o tatlo yan? Whatever is the number, these are serious allegations and therefore kailangan malaman kung totoo yung mga alegasyon na yan. Sa panayam ng GMA News kay Supreme Court Administrator Maidas Marquez, ibinunyag niyang may sinusuportahan at ginastusan umanong kandidato sa eleksyon ng Philippine Judges Association si Ma'am Arlene. Itong Arlene to kumuha raw ng 50 kwarto doon sa Manila Peninsula, no? At para sa mga judges. So, yan ang mga, pero nagpatanong na ako sa nagpatanong na ako sa Manila Pen. Wala naman. Although not yet formally, no? Mga mga initial inquiries ko lang. She welcomes. Ayon pa kay De Lima, pinaiimbestigahan na rin ni Chief Justice Sereno ang naganap na eleksyon ng PJA dahil tila nabahiran daw ito ng politika. Pinagsusumite na ng korte ng salaysay sina PJA President-elect Judge Ralph Lee at ang mga nakalaban nitong sina Judge Romel Baybay at Judge Felix Reyes. The Chief Justice will submit to the disposition of the Supreme Court en banc the result of her request that the Secretary of Justice use the investigative resources of the Department of Justice to determine facts concerning the following matters. 1. Possible violation of applicable criminal laws in the recently concluded election of the Philippine Judges Association by any or all of the presidential candidates. 2. The identity of private persons who, prima facie, appear to have unlawfully influenced specific members of the judiciary in the outcome of specific cases. Si Judge Baybay, sinabing magsusumite na lang daw siya ng komento sa Korte Suprema. Sinisikap naman naming makuna ng pahayag sina Judge Lee at Judge Reyes. Kasunod ng issue, posibleng sumailalim na raw sa lifestyle check ang mga miyembro ng hudikatura. The Chief Justice and the Honorable Ombudsman, Conchita Carpio Morales, have also initiated discussions on making use of the technical capability and legal mandate of the Ombudsman to undertake lifestyle checks on the members of the judiciary and court personnel. Lia Manyalak del Castillo, GMA News.